Humiling na executive session si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa kanyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Tinanggihan naman ni Davao City 1st District Paulo Duterte ang imbitasyon ng ICI. Saksi si Joseph Moro. Sa halip na i-livestream na uwi sa executive session ang pagharap ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pero humarap si Marcos sa media pagkatapos ng executive session. Itinanggi ni Marcos sa mga aligasyon ni dating Congressman Saldi Co na nagdawit sa kanya sa umano'y may insertion na mahigit 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Dagdag ni Congressman Marcos na sa ICI na kung gusto nitong imbestigahan ang kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna ng pinaratangan ni Ko ang Pangulo na nasa likod umano ng 100 bilyong pisong insertion sa budget. I don't want to speak on behalf of the ICI. Ayon naman kay outgoing ICI Commissioner Rogelio Singson, hindi sapat na basihan ang mga video ni Ko para ipatawag si Pangulong Marcos. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICI kay Ko na tumistigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang pa. Again, that's what happened in the Senate. Nagbanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang koneksyon. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. Stress at pamilya ang idinahilan ni Singson sa pagbibitiw niya sa pwesto. Bagamat hanggang December 15 pa siya opisyal na bahagi ng ICI. Kung kakailanganin daw siya nito ay handa pa rin siyang tumulong. Ayon kay Singson, sa kasalukuyang forma ng ICI, kulang talaga ang kapangyarihan nito. Kaya nanawagan siya sa Kongreso na ipasa ang anyay upgraded na bersyon ng ICI. Kung sakali, dapat ang mga maging miyembro nito ay mga retired justice o mambabatas. We were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kaming power na magpakulong. O di, sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binatunan lahat sa ICI. Lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Inimbitahan ng ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Kwestiyon ni Congressman Duterte ang jurisdiksyon ng komisyon sa kanya. Sabay giit na vague o malabo ang imbitasyon nito. Dapat daw si Pangulong Marcos, kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI dahil sa mga isinawalat ni Ko. Ginagamit daw ng administrasyon ng ICI bilang political weapon para ilihis ang atensyon ng publiko at pahinain ng pamilya Duterte bago ang eleksyon sa 2028. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinaga si Pulong? Hindi aniya sapat ang mga general denial at kailangang sumagot siya sa mga tanong tungkol sa paggastos ng pondo sa kanyang distrito. Nauna nang pinaimbestigahan ni Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Sagot naman ni Duterte kay Tino, hindi siya umatras. Sa halip ay umayaw raw siya sa palabas. Ayon naman sa ICI, igagalang nila ang posisyon ni Congressman Duterte. Pero malinaw raw ang kanilang mandato na imbestigahan ang mga infrastructure project ng gobyerno at lahat ng responsable dito. Tuloy raw ang trabaho hanggat hindi dinedeklara ng korte na walang bisa ang ICI. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Muli na namang sumampa sa 59 na piso ang palitan kontra dolyar ngayong araw. Ika-7 beses na itong nangyari ngayong taon. At noong November 12, naitala ang pinakamahinang level ng piso kontra dolyar. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, nangyari ang muling pagbaba ng halaga ng piso, kasunod po ng sinabi ng gobyerno na hindi maaabot ang target na paglaki ng GDP o Gross Domestic Product ngayong taon.
Kung sakali, ito na ang magiging ikatlong taong hindi naabot ng Pilipinas ang target na paglago ng ekonomiya. Ayon kay Rica Fort, posible maging pambawi ang inaasahang pagdami ng remittances mula sa mga OFW ngayong papalapit ang Pasko. Pinaigting po ang pagbabakuna kontra rabies sa mga hayop sa General Santos City matapos magpositibo sa rabies ang isang tupa. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kakaiba ang galaw ng tupang ito habang nakatali sa puno ng isang farm sa Barangay Tumbler, General Santos City. Kinabukasan, namatay na rin ito. Posibleng nahawaan daw ito ng tupang naunang namatay matapos magpositibo sa rabies noong Nobyembre. Naghatag ang RADDL o nagpositive na result. First time na dili sa iro sa karnero na ulo. Hinala ng City Veterinarian, nakagat ng asong gala na may rabies ang tupang unang nagpositibo. Ang suspect na syempre na ay stray dog. So usually diha man gid gikan sa ila kay siguro napaakan. Then after siguro 14 days na nanay sign kay observation na for 14 days. Diha na mag-incubate. Kinunan ng City Vet ng blood samples ang mahigit 30 tupa sa farm na hininala ring may rabies. Pagkatapos nito ay isinilalim ang mga ito sa kaling. Sa tala ng City Veterinarian, nasa 25 na ang naitala nilang kaso ng animal rabies. Sa buong bansa, aabot naman sa 206 na po ang kaso ng human rabies base sa datos ng Department of Health. Ayon sa DOH, bukod sa aso at pusa, maaaring magdala ng rabies ang iba pang uri ng mga hayop gaya ng paniki, baka, kabayo, kambing, unggoy at kalabaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bumagal ang pagkilos ng bagyong Wilma habang lumalapit sa kalupaan. Signal number 1 sa timog na bahagi ng mainland Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, hilagang bahagi ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands at ang silangan at gitnang bahagi ng Bohol. Gayun din sa Surigao del Norte kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, hilagang bahagi ng Surigao del Sur at hilagang bahagi ng Agusan del Norte. Huling namataan ang mata ng bagyo, 500 kilometers silangan ng Catarman, Northern Samar. Ang sa pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Wilma sa Eastern Visayas o Dinagat Islands bukas ng gabi o kaya sa Sabado ng umaga. At sunod nitong tatawirin ang iba pang probinsya sa Visayas at daraan sa hilagang Palawan sa Linggo ng gabi o sa Lunes ng umaga. At base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang ay mataas na ang tsansa ng ulan sa Samar at Leyte provinces at ilang bahagi ng Bicol region. Pati na po sa Cebu, Bohol at ilang lugar sa Negros Island. May kalat-kalat na pag-ulan din sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Mindanao. At pagsabi ng hapon hanggang gabi, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. At hindi rin po inaalis ang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila. Hinihinalang gumamit ng Artificial Intelligence o AI ang umunoy nagpanggap na opisyal ng San Lazaro Hospital para makapagnakaw umano ng 10,000 piso mula sa isang supplier. Saksi, si Von Aquino. November 5 nang may tumawag daw sa hospital supplier na si John Nakali na nagpapakilalang sekretary umano ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico. Ang nagpakilalang sekretary, ibinigay naman daw ang telepono sa nagpapakilalang Dr. Suplico na may alam sa kanilang mga transaksyon sa ospital. Parang sa amin naman po, alam niya yung lahat ng information niya. Pero maya-maya iba na raw ang request nito sa kanila. Meron daw kasi ngayong project si DOH, which is yun nga, yung nagko-collect sila ng funds para matulungan yung mga nasalanta sa Cebu. Ngayon daw, kinokontak nila yung mga suppliers ng bawat hospital para makapag-share para dun sa drive na ginagawa, fundraising na ginagawa nila. So kami po, para makatulong lang din kahit small amount, nagbigay kami ng 10,000. Tumawag daw ito ulit kinabukasan at nanghihingi muli ng pera. Kung pwede daw ba kami muna mag-abono ng cash na worth 50,000 kasi daw yung isang supplier naka-cheque pa yung pera. Tapos, once daw na na-encash na nila yung cheque, ibibigay daw niya sa amin yung cash, i-return niya. So, nung time po na yun, doon na talaga, parang nagduda na po kami.
Hindi raw muna sila nagbigay ng pera at sa halip ay tumawag sa kilala nilang staff ni Dr. Suplico. Hindi naman na daw po niya talaga kilala. Tapos doon na po, na namin na may nagpapanggap nga talagang Doc Suplico. Napansin din daw nila na tila gumamit ng artificial intelligence ang mga scammer para gayahin ang boses ni Doc Suplico. Parang robot po na talagang scripted yung sinasabi niya. Kasi pag tumatawag siya, may katok pang 3 beses. Tapos sasabi, gusto po kayong makausap ni Doc Suplico. Tapos sasabihin niya sa amin, 5 to 10 minutes po may kausap lang sa other phone other call si Doc Suplico, ganyan. Tapos after 5 minutes, tatawag po talaga siya. Dahil sa nangyari, agad na naglabas ng babala sa kanilang website ang San Lazaro Hospital at kinausap din nila ang kanilang mga doktor at medical staff para hindi mabiktima ng modus. Masakit sa loob ko. Ang tagal kong inaalagaan ang aking pangalan. Sa isang insidente, madudungisan ang pangalan mo. Sinabi namin na ang hospital hindi hihingi ng pera para donasyon. Paglilinaw ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bawal at hindi sila nagsosolicit ng pera. Kung meron naman daw gustong mag-donate sa ospital, dapat gawin ang transaksyon dito mismo sa kanilang opisina. We need to issue a receipt for this donation. Kung may tumatawag sa inyo na nanghihingi ng pera ang aming hospital, hindi po yan totoo. Pati ang iba pang ospital tulad ng Tondo Medical Center at Jose R. Reyes Memorial Medical Center naglabas ng babala sa kanilang mga social media accounts at website laban sa mga gumagamit sa pangalan ng ospital at opisyal ng ospital para mag-solicit ng pera. Ganito rin ang nilabas na abiso ng ilang opisyal ng DOH laban sa mga gumagamit sa kanilang pangalan para mag-solicit ng pera. Pati ang Philippine Space Agency may kaparehong advisory. Hinikayat din ng mga ospital at ahensya ng gobyerno ang publiko na i-report sa kanilang tanggapan kapag nakaranas ng ganitong modus. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, 21 araw na lang, Pasko na, at hindi po papatalo ang mga dekorasyong pampasko sa ilang lugar na bukod po sa sari-sari ang kulay at tema, tambuhala pa ang laki. Gaya po sa South Cotabato kung saan ginawang inspirasyon ang mga iconic landmarks sa iba't ibang bansa. Saksi si Jamie Santos. Leaning Tower of Pisa ng Italy, Pyramid ng Egypt, estatwa ng Christ the Redeemer ng Brazil, at Sky Tower ng New Zealand. Tampok sa Kasadya Christmas Festival sa Suralia, South Cotabato. Ang mga tanyag na landmark mula sa iba't ibang bansa. Puno ng mga ilaw at dekorasyon na patok sa anumang henerasyon. Merry na rin ang Pasko sa Libungan, Cotabato, kung saan nagbukas na ang isang Christmas pasyalan. Nagliwanag ang paligid ng munisipyo dahil sa Christmas Village na may temang Candyland. Di naman padadaig ang Candy Wonderland na pasyalan sa Iligan. Ang kanilang Christmas Village, pastel colors ang mga disenyo. Meron din silang higanteng Christmas tree at kung Belen-inspired ang arko sa Iligan, life-size Belen naman ang tambok sa Dinalupihan, Bataan. Nasa ilalim yan ng giant Christmas tree na pinailawan kasunod ng dula tungkol sa panunuluyan. Mayroon ding mga pagtatanghal at fireworks display. Kumukutitap na mga parol naman ang nagpaliwanag sa Christmas tree ng Taal, Batangas. Bida rin doon ang mga parol na gawa sa indigenous at recycled materials. At bukod sa masasarap na pagkain, meron pang carnival rides. May Christmas village din sa bayan ng Cuenca, kung saan may Christmas tree, Belen at tunnel of lights din. Tampok din ang food bazaar at inflatable slides na para sa mga bata. Aliw din ang mga bumibisita sa Tagoloan, Misamis Oriental, kung saan bumida sa parada ang mga cartoon at fairy tale character. At bukod sa samot-saring carnival rides, selfie-worthy rin ang mga reindeer kasama si Santa. Ramdam na rin ang Pasko sa lungsod ng Iloilo. Pinailawan na kasi ang mga Christmas tree at display sa 2 paaralan doon. Nag-enjoy ang mga guro at mag-aaral, pati na ang ilang magulang na nakiisa sa pagdiriwang.
Mayor Wish Come True naman ang tema ng Pasko sa Malabon. Pinailawan roon ang 40 talampakang Christmas tree na sinabitan ng parol ng 21 ahensya, organisasyon at mga volunteer. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang buwis-buhay na serbisyo publiko at pagtulong sa mga apektado ng kalamidad at sakuna. Ang pagtitipon ay kasabay ng paggunita sa International Volunteers Day. Gayon din ang pagdiriwang para sa mga nagwagi sa cleanest and greenest barangay. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.